ng Panginoon para sa atin, ang isang katuruan na patungkol po sa paghubog sa tamang pagpapahalaga sa ating mga sarili. Developing healthy self-esteem. At pag-aaralan po natin ang buhay ni Jeremiah o Jeremiah sa Tagalog. Atin pong basahin ang Jeremiah o Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Sabi po ng verse 4, sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. So kung makikita natin at papansinin natin ang verse 5 nito, sabi ng talatang ito mga kapatid, pinili na niya si Jeremias bago pa ipinaglihi ng kanyang ina. No? Nang ibig sabihin po mga kapatid, sa buhay din natin, ako'y naniniwala dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, tayo din po ay pinili ng Panginoon bago pa tayo pinaglihi ng ating mga magulang. Sabi po ng verse 6, sinabi ko naman, Yahweh, hindi mo ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka. Sinusuko kita, kaya't humayo ka, ipahayag mo sa lahat ang aking inuutos sa iyo. Sabi ng verse 8, sabi po ng verse 8, huwag mo silang katakutan, pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hindi po ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Verse 10, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. So tayo ay manalangin, Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maging tagapagturo namin, Panginoon. Gamitin mo lang po akong instrumento, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At ako'y naniniwala at nananampalataya, Panginoon, na patuloy mo kaming tuturuan ang bawat isa sa amin, Lord God, upang ang iyong mga salita ay maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay at ito ay maging kalakasan namin sa aming buhay espiritual hanggang sa iyong muling pagbabalik dito sa lupa. Salamat po. Itinitiwala ko po sa iyong lahat at patuloy kong dinadalangin ang more knowledge and more wisdom, Panginoon, hindi lamang sa akin kundi sa bawat isa sa amin na narito upang patuloy namin maunawaan ang iyong salita. Salamat po. Sa iyo ko po itinatagubilin ang lahat ng bagay sapagkat ako'y umaamin na kung wala ka, wala po akong magagawa, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samudalangin. Amen. Hallelujah. So sa ating binasa, mga kapatid, narinig natin na sinabi ng Panginoon kay Jeremias sa verse 5, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Na kung uunawain natin, mga kapatid, tayo palang mga nilalang ng Diyos, tayo ay pinili na bago pa tayo ipaglihi ng ating mga magulang. Nang ibig sabihin, alam na ng Diyos kung sino tayo bago tayo isilang ng ating mga magulang. Kadalasan, mga kapatid, ang boses ng Diyos ay dumarating upang sabihin ang ating extraordinary o ang di masukat na kahalaga sa Kanya at ang Kanyang plano na gamitin tayo. Ang personal na kahalagang ito ay laging kasama sa katotohanan ang Diyos ang lumikha sa atin. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kaya ang Diyos ang patuloy na tumatawag sa atin. Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng mga plano o nagsasabi sa atin na may plano siya sa buhay natin. Sapagkat ang katotohanan, siya yung lumikha sa atin. Siya yung lumikha, kaya alam niya kung ano ang ating pangangailangan. Alam niya at kilala niya tayo bago pa tayo isilang sa mundong ito. At ang ating kahalagahan sa Kanya ay nagsimula bago pa tayo isinilang. Sabi nga ng verse 5, pinili na kita bago ka ipinaglihi. So makikita natin dito sa larawan na ito, mga kapatid, na nasa tiyan pa lamang tayo ng ating mga magulang. Pinili na tayo at kilala na tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! At meron tayong halaga dahil tayo ay sinilang sa isipan ng Diyos. Kahit na bago pa tayo pumasok sa tiyan ng ating ina, tayo ay mahalaga na bago pa likhain ang mundo dahil nasa isip na niya tayo at imahinasyon. Tayo ay produkto ng kanyang paglikha at pag-ibig. Nang ibig sabihin, tayo po ay nilikha ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Dahil kung di tayo inibig ng Panginoon, hindi tayo isinilang.
Amen. Kung di tayo inibig ng Panginoon at hindi tayo pinili ng Diyos, hindi tayo ipaglilihi ng ating mga magulang. Kagaya po ng nasa sinapupunan ni Sister Michelle. So yung batang ito, mga kapatid, ay pinili ng Diyos bago pa ipinaglihi ni Sister Michelle. Kaya nga po mga kapatid, kaibigan, napakapalad natin sapagkat tayo po ay pinili ng Diyos. Kung kaya tayo ay isinilang sa isang maliwanag at ngayon ay nasa ganito tayong kalagayan, mga kapatid. Brother Emil? Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, ito ang isang bagay na hindi kailanman mababago o kaya'y maiaalis sa atin. Ito lamang ang isang bagay na hindi natin maiwawala. Ang katotohanan na tayo po ay pinili at binigyan ng halaga ng ating Panginoon. Ang self-esteem o pagpapahalaga sa sarili ay kakambal ng ating mga abilidad o kakayanan. Minsan, sinasabi natin na po pwede tayong maging kung ano man ang ating pipiliin o kagustuhan. Subalit maraming mga bagay na hindi natin kaya gawin at ang mga bagay na kaya natin gawin ay kadalasan hindi kasing buti o kasing galing ng nagagawa ng iba. Ang totoo, hindi ka pwedeng maging sa iyong sariling kagustuhan. Subalit, pwede kang maging sa lahat ng bagay na gusto sa iyo, na gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya nararapat lamang na ang iyong pagpapahalaga sa iyong sarili ay ayon sa kalooban ng Diyos upang ito ay maging matagumpay. Maraming tao ang pinapahalagahan ay mga panlabas na kaanyuan. Pinapahalagahan nila ang kanilang kabataan, kagandahan, kakayahan sa athletic, karunungan, edukasyon, kayamanan at katanyagan. Subalit, ang katanungan, ano ang mangyayari kung ito ay lumipas na at mawala na? Halimbawa, ano tayo magiging kung tayo man ay naging supermodel? Subalit, pagdating ng panahon, tayo ay nagkaganito ang katawan natin. No? At tayo din ay dumako sa ating very old na edad. At halos tayo parang napakauli-ani na. No? Paano? Ano mangyayari sa atin kung tayo ay super intelligent? Subalit tayo naman ay na-stroke o nagkasakit. No? Ano mangyayari sa atin kung tayo man ay naging mayaman? Subalit dumating ang panahon na tayo ay naghirap. Ano mangyayari sa atin kung tayo man ay super sa ating karir bilang motorista? Subalit isang araw, ito ay nawala sapagkat ikaw ay naging talunan sa buhay mo. Ano na ang mangyayari pagkatapos? Saan mo ngayon pumupunin ang iyong lakas at ang personal na kahalagahan kung ang lahat ng bagay na iyong pinapahalagahan ay nawala at naglaho? Sa ating text mula kay Jeremias, mga kapatid, ang unang bagay na dapat natin makita o malaman ay ang tamang pananaw sa ating sarili ay nagmumula sa pag-unawa na kung sino ka sa pananaw ng Diyos. Sino ka sa pananaw ng Panginoon? Nang sabihin ng Diyos kay Jeremias na mahalaga siya sa kanya at may plano na gamitin siya, tinutunan niya ito dahil siya daw ay bata pa at posible na magkaroon ng halaga sa Diyos. Ito yung katwiran ni Jeremias. Subalit, sinabi ng Diyos sa verse 6 and 7, huwag mong sabihin, bata pa po ako, sapagkat sinusugo kita, kaya't ipahayag mo ang aking iuutos sa iyo. Ang Diyos ay may plano kay Jeremias na hindi maunawaan niya. Dahil nakita ni Jeremias ang kanyang sarili na walang halaga. Subalit ang nakita ng Diyos ay ang kanyang kahalagahan sa kanyang paningin. Ang kanyang halaga ay hindi batay sa kung paano niya nakikita ang kanyang sarili o yung nakikita ng iba sa kanya. Ang kanyang halaga ay kung paano siya nakikita ng Diyos. Can you say amen? Tayo sa buhay natin, kapag tayo po ay na-assign sa isang gawain, kadalasan tinututulan natin. Bakit? Kagaya ni Jeremias, ang sasabihin natin, hindi naman ako marunong magsalita eh.
Wala akong talino, wala akong kakayahan. Hindi ako maganda para i-display ko sa pulpito. Kapatid, kaibigan, ang lahat ng bagay na pamimili ng Diyos ay hindi batay sa ating sariling kagustuhan. Kundi, tinitingnan ng Panginoon na mahalaga ka sa Kanya. Kaya't ikaw ay pinipili ng Panginoon upang ipakita yung kahalagahan mo sa Kanyang paningin. Maaaring hindi ka kagaya ng iyong palagay sa iyong sarili. O hindi ka kagaya sa palagay ng iniisip ng iba. Subalit ang mahalaga ay kung sino ka at gaano ka kahalaga sa mata ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Kung kaya't makikita natin sa katatayuan ni Jeremias. Anong sabi ni Jeremias sa ating binasa kanina? Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako mahusay magsalita. Bata pa po ako. Subalit ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi naging dahilan yon upang hindi gamitin si Jeremias ng Panginoon. Kundi ang ginawa ng Lord, hindi po niya ang katauhan ni Jeremias. Hindi po niya ang mga labi, ang bibig. At inilagay sa kanyang mga labi ang salitang dapat sabihin ni Jeremias sa kanyang mga masasakupan. So, ang ibig sabihin mga kapatid, tayo man, ano man ang ating kalalagayan sa buhay, dapat ibigay natin sa Diyos ang lahat-lahat sapagkat napakahalaga mo sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Amen. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 27, dinala nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Ang buhay mo ay may halaga dahil ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ano man ang iyong kaya o hindi kayang gawin. Ang kahulugan, ang buhay mo, ang buhay natin ay magkakaroon lamang ng kahulugan sa isang relasyon sa Diyos na sa kanyang wangis niya tayo nilikha. Napakapalad natin. Bakit? Sapagkat tayo po ay pinili ng Panginoon at binigyan ng halaga sa buhay natin ito. Hindi lang tayo basta nilikha ng Diyos, kundi tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at binigyan niya tayo ng kahalagahan sa kanyang paningin. No? Meron siyang layunin at plano para sa iyong buhay na kakaiba sa ibang mga tao na nilikha ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Yung plano ng Diyos kay Sister Annie, hindi plano ng Diyos kay Sister Jenny. Ang ibig sabihin, yung plano ng Diyos para sa iyo, ito ay kakaiba sa ibang mga tao na nilikha ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 21:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Amen po ba? So ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga plano niya sa ating buhay. At isa lamang bagay ang tayo ay nakatitiyak. Ito ay para sa ating ikabubuti at para dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na may pag-asa kayo sa buhay niyo? Amen! Amen! Ano man ang pag-ating dinaranas na pagsubok, sabi nga sa awiting kanina, kung meron man mga pagsubok mga kapatid, panghawakan natin ang salita o ang mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagsabi na siya lamang ang nakakaalam ng mga plano niya para sa atin. Ang nakatitiyak tayo, ito ay para sa ating mga ikabubuti. Hallelujah! So, dumami tayo sa pangalawang bagay na ating dapat malaman mula sa ating text kay Jeremias. Ang pangalawa po, ang tamang pananaw sa ating sarili ay nagmumula sa pagkakaalam ng katotohanan tungkol sa kung sino ka o sino tayo. Kanina, sino tayo o sino ka sa pananaw ng Diyos. Ngayon naman po mga kapatid, ay sino tayo sa ating mga pangsariling kalagayan dito sa mundo o bilang Kristiyano. Sino ba si Jeremias o si Jeremiah? Ang katotohanan kay Jeremias, siya ay bata lamang sa karanasan at pagkaunawa. So kaya niya sinabi na, Panginoon, bata pa po ako. Ang ibig sabihin, wala pa siyang kalam-alam tungkol sa Panginoon. Subalit tinawag siya ng Diyos.
Kaya ang tugon niya sa Panginoon, Panginoon, hindi ako marunong magsalita kasi bata pa po ako. Ang totoo, bata siya sa karanasan at pagkaunawa. Nang ibig sabihin, wala pa siyang kaalaman patungkol sa Panginoon. Subalit, sa Diyos, ito ay hindi hadlang. Alam niyo po ba yun? Ito ay hindi hadlang sapagkat ang karunungan ng isang tao ay hindi nagmumula sa kanyang sarili. Ang karunungan natin lahat ay nagsisimula o nanggagaling sa ating Panginoon. Can you say amen? Ang sabi ng Bible, for without me, you can do nothing. Kapag ikaw ay hiwalay sa akin, wala kang magagawa. Kung kaya't ang lahat ng bagay na nasa sa atin, ang lahat ng bagay na ating katangian, ito ay mula sa Diyos. Ang ating mga talento, ito ay mula sa Diyos. Bakit nakakaawit si Sister Dan, si Sister Marie o yung mga singers natin, yung ating mga song leaders? Dahil sa Diyos. Yung mga backup singers natin, dahil sa Diyos. Bakit nakakatuto ang mga instrumentalist? Dahil sa Diyos. Bakit nakapangangaral ang isang preacher? Dahil sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki. Kaya ang lahat ng bagay, dapat ituring natin na galing sa Diyos. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Hallelujah. Ayon sa pamantayan ng mundo, walang pwedeng ihandog si Jeremias. Sa pamantayan ng mundo, no? Walang dapat ihandog si Jeremias. Kapag nasabi ni Jeremias, hindi siya marunong magsalita eh. Bata pa siya eh. Kaya ayon sa pamantayan ng mundo, wala siyang dapat ihandog. Kung hindi dahil inilagay ng Diyos sa kanyang bibig ang mga salita, wala siyang pwedeng sabihin. Ang ibig sabihin mga kapatid, kaya nagamit ng Diyos si Jeremias ay dahil din sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Anong ginawa ng Panginoon? Inilagay sa kanyang mga labi, inilagay sa kanyang bibig ang mga salita na pwede niyang sabihin. Bata pa po ako, kaya ang ginawa ng Panginoon, siya hinubog, siya pinalabo sa kanyang salita upang nang sa gayon, wala siyang maging dahilan upang hindi siya mapagamit sa Panginoon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Kagaya ng mga ibang Kristiyano, matagal ang Kristiyano ayaw pagamit. Bakit? Kasi hindi ako nag-aaral. Elementary lang, high school lang. Kasi hindi ako marunong magsalita. Kasi kulang ako sa ganito, sa ganyan. Kapatid kaibigan, tandaan natin, ang pamantayan ng mundo ay iba sa pamantayan ng Diyos. Oh? Sapagat ang Panginoon, lagi tayong binibigyan ng halaga sa kanyang paningin. No? Dahil tayo nilikha ng Diyos, gaya natin lahat mga kapatid, nilikha ng Diyos si Jeremias, gaya natin lahat, sa isang espesyal na layunin. Ayaw ng Diyos na hamakin niya ang kanyang sarili. Tayo din. Ayaw ng Diyos na inahamak mo yung sarili mo. Na kapag ikaw ay nakasay sa ganitong gawain, hindi ko kaya yan. Wala akong kakayanan. Ang ibig sabihin, hinahamak mo ang sarili mo. Can you say amen? Amen. Pag sinabing ikaw ay nakaasay sa ganito, amen! Bakit? Sapagkat may pagtitiwala ka sa Diyos. Kapag sinabi mong hindi ko kaya, ang ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. At hinahamak mo ang iyong sarili. Gusto mo bang hinahamak mo ang sarili mo? Gusto niyo bang hamakin niyo ang sarili niyo? Gusto niyo bang hinahamak kayo ng kapwa niyo? No, amen. Sapagkat tayo mahalaga sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na hamakin mo ang mismo mong, ang iyong mismong sarili. At ayaw din ng Diyos na hamakin natin ang ating kapwa. Amen? Kung kaya kapag ikaw ay binigyan ng assignment, amen! Huwag mong sabihin, hindi ko kaya. Hindi mo nga kaya, totoo yun. Subalit kaya ng Diyos na gamitin ka. Do you agree with me? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Malapit ang dumating ang Panginoon. Kaya kailangan ng Diyos ang maraming magagawa sa kanyang iglesia. Kaya sinabi niya kay Jeremias, huwag mong sabihin hindi ka marunong magsalita at bata pa po ako. Huwag mong sabihin yun. Huwag nyo rin sasabihin yun sa ating personal na buhay sa ngayon. Meron pong good news dito mga kapatid and bad news. No? Ang bad news ay wala tayong halaga kung wala ang Diyos. Kapag sinabi mo hindi ko kaya, sinabi mo wala kang halaga. Bakit? Kasi hindi mo binigyan ng halaga ang kapangyarihan ng Diyos na sa iyo. Ano yung good news? Sa Panginoon tayo ay something special. No?
Sa Diyos tayo ay something special. Napakahalaga natin sa ating Panginoon. Merong walang katapusang kahulugan sa ating mga buhay kung tayo po ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. Naunawaan din natin na sinabi ni Jesus sa John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Subalit naunawaan din natin na tama si Paul nang sabihin niyang, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa Kanya na nagbigay sa akin ng lakas ayon sa Philippians 4:13. Amen po ba? Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Pero may magagawa tayo kapag kasama natin ang Panginoon. Sapagkat siya mismo ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin yung mga bagay na ipinapagawa niya para sa kanyang kalwalhatian. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Sino po sa atin ang handa ng paggamit sa Diyos? Taas nga ating mga kamay. Wala pa din. Marami pa din ang mahamak sa kanyang sarili. Sino po rin pa kaya hamakin ang kanyang sarili? Taas ang kamay! Sino po dito ang gustong hamakin niya ang sarili niya? Saan ba kayo? Ano ba talaga? May kausap ba ako? Amen. Oh? Kasi yung iba nagkakaroon ng takot. Nahihiya, nagkakaroon ng takot. Subalit kapag patuloy kang nagtiwala sa Diyos, tandaan natin, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas at karunungan. Amen po ba? Katotohanan na wala tayong magagawa kung tayo walay sa Panginoon. At ang katotohanan, without God, we are nothing. Talagang kapag wala sa atin ang Diyos, tayo walang kabuluhan. Bali wala tayo. Subalit kapag ang Diyos ay nasa atin, tayo ay mahalaga. Amen? At kapag tayo nanatili sa Kanya, ang ating buhay ay mamumunga ng sagana. Kapag pinagtiwalaan natin ang Diyos, nanatili tayo sa Panginoon, tandaan natin, yung wala tayo, magkakaroon tayo. Amen? Kung wala kang lakas, kapag ikaw ay nanatili sa Panginoon, kung wala kang lakas at ikaw ay laging nahihiya, magiging malakas ka at mawawala ang hiya mo. Magiging walang hiya ka na. Di ba? Walang hiya. Hindi one word, two words. Di po ba? Kapag ikaw ay nanatili sa Panginoon, mawawala ang iyong hiya. Mawawala ang iyong takot. Pagagamit ka sa Diyos na may katapangan at may karunungan. Amen? Ang gaganda niyong yan at ang gugwapo, pagamit tayo sa Diyos. Amen? Karuti, kahit na edad ako, pero tingnan mo, gwapo. Di po ba, Karuti? Do you agree with me, Karuti? So, ang pangatlong bagay sa ating text mula kay Jeremias na dapat nating makita at malaman ay ang tamang pananaw sa iyong sarili ay nagmumula sa iyong kapakumbabaan. Ito na ngayon. No? Hindi ngayon ginagamit ka ng Diyos, magmamalaki ka na. Kaya ko nang mangaral, kaya ko nang tumugtog, kaya ko nang umawis dahil magaling ako. No, amen. Kailangan ang tamang pananaw natin sa ating sarili. Ito ay nagsisimula o nagmumula sa ating kapakumbabaan. Dapat maging mapagpakumbaba tayo. Sa buong buhay ni Jeremias, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa anong kaparaanan? Hindi niya nakita ang tawag ng Diyos na isang bagay na pwede niyang ipagmalaki. No? Hindi niya nakita yung sarili niya eh. Na tinawag siya ng Diyos na pwede niya ipagmalaki ito eh. Na tinawag ako ng Panginoon kasi magaling ako, kasi ganito ako. Hindi niya ito nakita. Kundi ang ginawa o ang nangyari sa buhay ni Jeremias, nakita ng Diyos yung kapakumbabaan. Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Panginoon, bata pa po ako. Nang ibig sabihin, ipinakita niya sa Panginoon yung kapakumbabaan niya upang ang Diyos ang patuloy na mamuna sa kanyang buhay. Gaya din ni Jesus na hindi tinaas ang kanyang sarili. Ano po ang sabi ng Philippians chapter 2 verses 5 to 7? Magpakababa kayo tulad ni Kristo, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagto sinubadya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Hindi pride. Dahil sinabi ng Diyos sa Isaiah 66 verse 2, ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. So ito ang uri
ng tao na mahal ng Diyos at nakalulugod sa Kanya. Yung taong may kababaan ng loob at may takot sa Kanyang salita. Ang ating tunay na hinahanap ay ang pagpapahalaga ng Diyos. At hindi ang pagpapahalaga sa sarili na wala ang Diyos. Kailangan kapag sinabi natin, pinapahalagaan ko ang Panginoon, pinapahalagaan ko ang aking sarili, kailangan kasama natin ang Diyos sa pagpapahalaga natin sa ating sarili. Huwag mo lamang pahalagaan ang sarili mo, kundi isama mo ang Panginoon sa iyong pagpapahalaga sa iyong sarili upang ikaw ay makapamuhay ng tama. Ang iba kung magsalita tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, ay parang napakasarap madamang proud sila at mas mataas kaysa iba. Ano ang mangyayari kung meron kang higit na pagpapahalaga sa sarili at ang iyong evaluation sa iyong sarili ay hindi naman tama? No? Ito ang katanungan. Kung ang sarili mo ay parang napakasarap madamang, ako ay proud sa sarili ko at ako ay mas mataas kaysa sa iba, mas matalino, mas maganda kaysa sa iba. Yan ang mangyayari kung meron kang higit na pagpapahalaga sa sarili at ang iyong evaluation man pala ay hindi tama. No? Kagaya po nito, kaya ng iyong tingin sa sarili ay maganda. Subalit, hindi naman. No? So, ibig sabihin, mali ang iyong evaluation sa iyong sarili. Kung ang tingin mo sa iyong sarili ay matalino, subalit sinisira mo naman ang iyong buhay sa mga kahangalan. Matalino ka nga, hindi mo naman ginagamit sa tamang kaparaanan. Ano ang nangyayari kung maganda ang nadaramo mo sa iyong sarili, subalit wala namang kabutihang nakikita sa iyong buhay? Ang sabi ng Proverbs 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit, ang kababa ay nagbubunga ng kaalaman. Proverbs 16:18, ang kapalaluan ay humaantong sa pagkawasak at ang pagmataas na isipan ay ibabagsak. So, napakahalaga po, mga kapatid, na tayo ay mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Gaano kabuti ang sabihin dahil ni Paul sa 1 Corinthians 15:10. Ngunit dahil sa kagandaang loob niya, ako'y naging apostol, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. No? So, dahil ni Paul, mga kapatid, kahit siya ay ginawang apostol ng Panginoon, ang sabi niya, hindi ito sa sarili niyang kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos. So tayo din, mga kaibigan, kung tayo man ay ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, tandaan natin, hindi ito dahil sa sarili natin kakayanan. Hindi ito dahil sa sarili natin katalinuhan, kagandahan, kahusayan, kundi ang lahat ng bagay ay nagmumula sa tulong ng Panginoon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Sabi po ng Philippians 2:3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong mata niya. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipapalagay na kayo'y mas mabuti kaysa sa iba. Tandaan natin, mga kapatid, lagi yung pagpakababa ay laging dapat nasa atin. At dapat ito yung mga katangian natin sa ating buhay. At dapat lagi natin ipinapalagay na hindi tayo mabuti kaysa sa iba. Subalit bilang Kristiyano, habang tayo ay lumalago sa Panginoon, na ibabaling natin ang ating focus para sa ating sarili at pinahalagaan natin ito at na-enjoy natin ang lahat dahil kasama natin ang ating Panginoon. Huwag naman tayo malungkot. Kung tayo man, mga kapatid, sa araw na ito o sa panahon ito, mga kapatid, tayo wala pa sa kalaguan at hindi natin kayang pahalagahan ang ating sarili gaya ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Sabi ng ating pinag-aaralan, habang tayo ay lumalago sa Panginoon, ang ating sarili ay pwede natin i-focus at palagaan natin ito at mag-enjoy tayo kasama ang ating Panginoon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Glory to the living God. Amen. Tandaan natin, laging may iba na makagagawa na masigit sa ating magagawa. Subalit, nagpapatuloy pa din tayo gumawa sa mga ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng mga bagay na kaya mong gawin mo ito ng buong lakas. Minsan kasi ang tao, kapag meron ng mas magaling, natatakot na
nahihiya na ang tumayo. Kapatid kaibigan, tandaan natin, laging may iba na makagagawa ng masigit sa ating magagawa. No? Laging mayroong masigit sa atin. Laging mayroong masigit na matalino sa atin. Mas magandang umawit. Subalit, magpatuloy pa rin tayo doon sa ipinapagawa ng Panginoon. Sapagkat sa Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Kung ano man ang ibigay sa ating gawain ng Panginoon, gawin natin ito ng buong lakas sa ating mga buhay. Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waling hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. So kapatid kaibigan, basta tayo gumagawa sa Panginoon, huwag mong titignan yung tao kasi minsan nahiya tayo, baka pulaan ka ng tao. Gawin mo ito na parang ginagawa mo, hindi para sa tao, kundi gawin mo ito dahil sa Diyos. Bakit ba tayo nakatayo dito? Para ba hangaan tayo ng tao? Diba? Napaka-sexy pala ni Pastora. Diba? Diba? Kaya ba tayo tumatayo dito para makita yung ating kaseksihan? Para makita ang kahusayan, kagandahan, katangkaran, kaputihan? No, amen. Tayo nandito upang bigyan natin ng luwalhati ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Ang magpagkakagising pala sa inyo ay ang aking kaseksihan. Amen? Nakakabili ba? Hindi yata tama sinasabi ni Pastor, gumising na nga ako. Nagsisinungaling na yata si Pastor. Amen? Huwag alalahanin o isipin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Tandaan natin, kapatid, no? Huwag mong alalahanin o isipin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ang isipin mo ay ang mga bagay na kaya mong gawin. Kasi kaya minsan hindi nagagawa kasi nga yung hindi kayang gawin, pinipilit gawin. No? Pinipilit gawin. Bago pa lang nagbabackup singer, ang gusto na mag-songlim. Hindi nga niya magawa. Bakit? Kulang pa siya kasi sa oras sa panahon. Bago pa lang siya nag-aaral ng gitara, gusto niya pumalit na at mag-gitara. Kapatid kaibigan, yung